Mga Karaos, good morning po. Ayan, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito, another day and another house improvement. Yan, ngayong araw po ng Webes. Yan, ngayong araw ng Webes, December 18. So ito mga Karaos, project update tayo sa mga ongoing project. Tapos pupuntahan po natin itong bahay ni Ma'am Myra Mando dito sa Phase 3, Lumina Homes. So hanggang dito na lang po muna yung renovation. Tapos kung sakali magkakaroon ng budget, bali baka ipagpatuloy niya at ipatapos. So, magkano po yung halaga ng labor and material cost na ginawa po namin dito sa project. Bali ito mga Karaos, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Bali ito mga Karaos, good morning sa mga client owner namin kay Ma'am John G and Ma'am Gigi. Yan, good morning po dito sa Phase 3. So, ito yung bagong project namin na ginagawa. Bali, house extension to sa harap, corner, tsaka sa likod. Update nga pala kahapon, may panambak po dito. Ayan, medyo ganyan kadami yung panambak. So nakapagpahako tayo ng isang truck. Tapos may natira pa na konti. Ngayon kung padadagdagan pa, bali isasabay na lang po natin. Si Bilog, good morning Bilog. Good morning. Tsaka kay Epoy, morning. Good morning. Rick, good morning Rick. Ayan si Ricky. Ayan, bali ang assignment namin dito, bali kailangan maubos namin yung hollow blocks o asintadahan po yan. So yung asintada rito nasa 150 cm. So sa ano naman po, sa house rules ng renovation dito sa mga Lumina, hanggang 150 lang naman po. Pero pagdating po dun sa bakod, nasa 2.8. Ayan, 2.8 or 2.6 depende sa nilalabas na plano kung yung lupa ay mababa or mataas. So ito yung extension, bali itong sa kapitbahay, nakausap na rin namin to. Yung ano naman niya kasi pansamantala lang yan, yung parang trapal, kapag yan na asintadaan na namin yan, hindi niya na po kailangan yan. Yan. Tapos pag asintada rin, syempre iniiwasan din natin to, yung mga panel breaker, yung may asintada tayo dyan, so hindi naman tayo lalagpas dito kasi hindi na mabubuksan yan. Yan. So yung layout nga pala nung ano dito, ng extension, bali pakalamay siya. So, pag gumagawa naman tayo ng bakod, ginagawa namin, eskwalado na lang. Ang nawala lang naman po rito is nasa 10 cm po yata. Yan, mga ganun, 10 cm mahigit. Kasi mas mahaba itong area na to. Log, ano ba mahaba sa plano? Ito, no? Mas mahaba to. 11 meters. Simula rito hanggang doon. Ito, 10 point something. Okay. So para hindi tabingi yung gawa namin, so pinantay po namin. Yan, pinantay na lang. Kaunti lang naman yung nawala, mga ganyan lang po mahigit, mga ganyan, isang dangkal. Yan. Kasi tatabingi kasi itong gawa natin. Makikita na yan sa floor tiles, dito sa gilid, sa gate. Yan, tabingi na po lahat yan. So yung gate lang, mapapansin nyo, malaki po siya. Ayan po yung sa plano. Yan, medyo malaki po yung gate natin dito. Nasa, ano sukat nito, Log? Nasa ano na? May 3 meters ba to? Wala. Wala. Aabot lang na ano? 270 to 80. Kaya mga ganun. 280 or 270 cm. Yan, medyo malaki. Tapos, ito kasi open. Yan, magiging open po yan kapag lalagyan ng bubong. Ito lang yung magkakaroon. Yan, hanggang dun sa dulo. Tapos may mga service sa faucet tayo rito, tsaka laundry. Yan, dyan banda. Tapos dito yung water and water storage and filtration nya dito ilalagay. Yan, dyan banda. Okay, bago matapos tong December, kailangan to paikot na. Tapos medyo malinis-linis na. Tatanggal na rin tayo ng mga kalat dito. Then sa mga susunod magpapapasok tayo ng mga tiles at saka PVC panel. Yan, para dun sa taas. May materialis pa tayo bakal dito na ayun, no? Nasa taas na. Okay, nandun. Yan. Nandito tayo sa bahay ni Ma'am Jen. Ayan, good morning sa client owner namin dito. Bali, itong project namin dito, dapat to, i-overtime na lang po namin. Yan, since pintura po kasi siya, so napag-usapan namin na ano na lang po, na full day. So naging pabor naman kasi
doon sa bahay ni Sir Jos. Na ano kami ron, na-complain kami sa ingay. So dahil hindi naman na po natin alam na may mga pumapasok din po rito sa subdivision na work from home. Yan hindi rin po natin hindi po natin alam. Yan bali, yun, humingi naman po tayo ng pasyensya sa kanila kahapon. Pero full renovation kasi, alam naman natin pag full renovation, mag-iingay po talaga. Ayan, mag-iingay. So basta nasa working hours, pasok tayo sa working hours ng 8 to 5, okay lang po yan. Yan bali kahit konting pangunawa na lang po dun sa mga kapitbahay kasi talaga renovation po talaga eh. Ayan na. Inano tayo doon, na-complain tayo sa pagdidrill ni Master Jojo nung mga kinabit na baseboard para sa wall design. So ito, dito ko muna nilagay si Master Dindo tsaka si Kuya Rigor para kahit papaano naman makapagpahinga po yung area ron kahit one day lang. Papasok naman kami ng araw ng linggo eh. Yan, may pasok kami. Yan na. Ito na yung bahay ni Ma'am Jen. So overall paint, ito na lang naman po yun. After overall paint, lilinisin lang po yung area, then okay na. Mag-apply na lang po ng tile grout dun sa na-tiles. Yan, okay na po yan. Master Dindo, good morning! Good morning! Morning! Kuya Rigar, morning! Balik ka, Bok. Yan. Bali, yung nag-complain isa, hindi naman po katabing bahay. Medyo malayo. Kasi yung bahay doon, dikit-dikit. Once na nag-drill ka, yayanig talaga. Hindi ka gaya rito, single firewall. Kung halimbawa, nag-chipping ka rito, yung vibration nito dito lang. Dito naman, magkakahiwalay. Pero pagka ganito, may extension na. Maaaring mag-vibrate na po yung ingay. Lumipat na. Yan, pwedeng tumawid. Okay, ito yung update sa bahay ni Ma'am. Yan na. Pinturado na po rito. Tapos yung preparasyon dito matatapos na. Tapos yung mga ceiling ang linis na. Parang natapos mo to, kuya, no? Di pa sir eh. Meron pa dun banda. Ito lang ba? Area. Yan nga, papunta rin. Gasabay ka sir. Ayun, no? Linis na. Sabi ni Kuya Rigo, tapos na po mamaya. Sir, ano mo, baka may bala ka dyan dala. Bala na. Roller, meron na. Sige. Sige. Yan, bali yung mga tiles. Wala yan, dito yan. Yung mga tiles lang talaga. Ayan, bali yung mga tiles na binili natin kahapon. Ngayon ko pa lang po mabababa kasi may gumawa rito kahapon. Bali, ayun nga, transfer na po yung yung internet wiring. So, nandun na po siya nakalocate sa second floor. Hangganan to ba sa? Ayun na lang dito daw. Ayun nga, Yan, patayo. Ayun nga. Yan lang po muna. Tapos bukas, anong araw bukas? Biyernes. Itutuloy po natin yung trabaho rito. Yan, dito po talaga, hindi po namin ipinapangako na hindi kami mag-iingay. Mag-iingay po talaga kami rito. Kasi gagamit pa po kami ng grinder dito, tsaka ng drill sa mga installation. Papunta po tayo ng Anyana Bel Air East ngayon. Yan, bibili muna tayo ng tubular na 2x2. Kung kailangan nila Adonis, isang piraso lang, papaputol na lang natin sa 3. Yan. Ito yung tubular na 2x2, bali pinahati na lang natin sa gitna. Sa 3 pala, sa 3 para magkasya rito. Yan, pre. Nasa yung resibo, pre? Thank you, salamat ha. Thank you. Yan, bali ang presyo po nun is 480 lang ngayon. Mura. Tapos binigyan ko na lang po yung nagputol. Binigyan na lang natin ng pamerienda. Tara. Dito na tayo sa Anyana. Kuya Philip, good morning po. Kuya Philip. Si Kuya Philip. Yes! Akat mo na dyan, oh! Ayun na. Yes! Bali, itong tubular na 2x2 para po dun sa pinaka handrail. Ayan, bali tinanggal na po namin yung luma. Tapos gumawa na kami ng panibago. Yung handrail po na to, ang kakaiba lang po rito sa ginagawa namin is magkakaroon po siya ng opening. So may access papunta rito sa inaapakan ni Adonis.
kung sakaling may kalat yung bubong, hindi po sila dadaan sa bintana, so magkakaroon po ng gate yun, ang pintuan. Ayan. Ay, ganda na weather natin kalat o basura. Ayan. Ito yung binaklas sa taas. Yan o. Tapos ito magagamit po namin to para sa hinges ng cylindrical. Yan, pwede natin gamitin yan. Kaya kamusta rito, kuya? Ayan o. Yun, linis. O, tama. Kasi mga gamit sa patla para malawag dito magbasigyan. Parang may napansin ako kay Kuya Philip, no? Talagang ang laki ng pinagbago ni Kuya Philip, no? Marunong ka na rin mag-segregate, ha, Kuya? Opo. Yan, tama yan. So, ito yung magiging stock room muna. O, kasi halos kailangan malinis dito, eh. So, kagaya niya, no? Maluwag. Malawag ang paggagalaw natin. Oo. Tapos, ito naman po yung, yung hinges na gagamitin. Yan, nandito naman lahat. So, lahat na materialis na yan gagamitin po dito. Yan, hinihintay na lang po natin sila, Master Batang. Ang sabi po daw nila sa amin, bago po matapos daw itong taon, or bago daw magpasko, may kakabit na po yung mga cabinet. Yung nakita nyo mga cabinet na framing pa lang, dito po lahat yun sa taas. Yan, dito lang po yun. Ako nga rin ay nagulat, napakadami, pero dito lang pala yun, sa taas. Wala pa yung pambaba. Yan, segregate si Kuya rito. Louie, good morning, Louie. Good morning. Good morning. Yan na. Ito na yung sa tiles. Yan. Hanggang dito na pala, no? Tapos ito yung sa partition. Yan, meron na. Install na. Tapos dito na nag-install si Louie. Papasok. Yan, papasok po ito. Semento, may nakikita pa naman tayo semento ron. Nakalimutan ko nga magdala, kahit pa 5 lang sana. Yung galing na ako ng hardware, nakalimutan ko. Tapos ito yung gabay, yung handrail. Ang suggest sana namin dito, itataas pa po namin, kaso nga lang may disenyo po siya, ito. Pagka tinaas naman namin, tatamaan po yung bintana. Ayun yung sa bintana. Lalagpas sa bintana rito. Ang bali dito magkakaroon sa ilalim ng pinto. Pero yuyuko na lang sila pagka dadaan. Pero may opening. Kaysa po tatawid. Nakakatakot po kasi pagka tatawid po. Ano ba pinakamagandang term doon? Hakbang. So hakbang sila. Yun, kanyari may maglilinis ng aircon, maglilinis ng bubong, maintenance, o tatanggal ng dahon. So ito may opening dito. Hindi po kasi pwedeng naka-open to dahil ito isa gagalaw po to. Kailangan po yung joint nito nakadugtong po rin hanggang rito para malakas po siya. Hindi po siya gagalaw. Yan, 2x3 yung ginamit namin dito. Tapos sa mga tukod, isa 2x2. Yan, tapos yung disenyo, ayan, ganito po yung design. Ito talaga yung gusto nila client. Yan, anong tawag dyan? Horizontal. Ayan, okay. Hindi, tawag dito. May outlet kasi dyan para wall pan. Yeah, wall pan. Sakali. Yan, kapag halimbawa yung mga gumagawa rito, pagka hindi masyado silang sigurado doon sa plano, hindi mo na nila yan tinatakluban lahat. Ang ginagawa, iniiwan pa na nakabukas. Yan, pagka na-check natin na okay na, yan, pwede na. Bali mga karos, okay na tayo rito. Yan, hindi na rin ako magtatagal dito. Yan, bali tuloy-tuloy lang naman po sila rito. Ang assignment nila yung sa tiling pa rin, tapos itong sa gabay, at saka dito sa
overall paint. Bali, preparation lang po muna. Sa nakikita nyo, itong handrail na to, pwede pa naman po to kung tutusin. Yun nga lang, dito kasi sa gabay, hindi pwede ang dugtong. Yung ano niya kasi, pinaka-railing niya, hanggang dito lang yun sa may pintuan dati. So, pina-adjust ni ma'am tong balcony. Ayan, nag-extend tayo. Kaya naka-extend na rin siya. Kaya bagong materialis na yung ginamit natin dito. Yan, hindi ko kasi maganda sa dugtong yan kapag handrail. Yan. Tapos itong mga PVC panel na ito, mga gamit pa sa CR at saka dito sa ilalim ng balcony natin. Yan, pinapauna na po natin to. Yan, okay na tayo rito. Let's go. Mukhang maganda yung linggo natin ngayon. Dire-diretso lang yung araw. Tara. Nandito nga pala tayo sa Tansa Garden Premier Project. Yan, pumunta tayo rito. Bali, break time na po. Nagpunta rin po sila client dito at saka si Sir Jojo Aragones. Yan, para po ipa-ocular natin yung aircon. So, pinasilip na po natin doon sa aircon installer itong project natin. At nakapagbigay naman po siya ng suggestion kila client owner. Bali sila sir and ma'am po ngayon ay mamimili ng tiles para dito po sa poste. Tapos yung update dito, pwede to sa WPC solid panel. Tapos dito maglalagay kami ng moldura rito. Bubuhayin po namin yung pinaka pader dito, then lalagyan po namin ng tiles. Yan, plano ni client dito, maglagay po ng nung lupa, tapos tataniman niya po ng ano po rito, ng halaman. Tapos yung mga poste rito sa gilid, yan bubuhayin po namin yan. Installan namin ng tiles. So hindi na ako magtatagal dito mga karos, maglilinis pa kami dun sa project natin dun sa phase 3 kasi para ma-turn over ka na rin po sa may-ari. So ayan, nandyan sila client ngayon. Maraming salamat din sa ocular ni Sir Jojo Aragones kasi pinuntahan niya tayo rito kahit nasa Naik pa po siya. Yan. So bali total of 2 aircon ang ipalalagay nila rito, isa sa baba, sa taas. Tapos meron silang existing na window type para naman po dun sa loft area. Okay, let's go. Break time muna. Tara. Okay mga karos, after break time, ito papunta po tayo sa bahay nila Ma'am Myra Mando dito sa phase 3. Isang angelic na inner unit, 36 square meter and 36 square meter floor area. Ito bali ang unang ipinagawa nila client doon. Nagpagawa sila doon ng 2-bedroom partition sa taas, ceiling, tiles, tsaka 2 kwarto. Kasama na po doon yung sa hallway. Then nag-apply din po tayo doon ng konting masilya, then konting primer para po kahit pa paano pag pumupunta sila ron ay may matutuluyan po sila. Ayan, nagpakabit din po sila ng aircon po doon, yung aircon na window type. Tapos sunod nilang pinagawa doon yung extension ng front at saka ng back. Tapos sinabol po nila sa kontrata yung installation po ng tiles doon sa floor area ng fence at saka doon sa loob ng bahay. Kasama na rin po yun doon sa lababo. So ito mga karos, samahan niyo po mali kami, ipapasilip ko po sa inyo. Bali ko hindi ako nagkakamali, nasa 445,000 yung labor and materials nito. Yung pinakontrata niya sa amin. So yung sa 445,000, disclaimer lang, hindi naman po lahat ng nagre-renovate or gumagawa ay pare-pareha kami ng linya ng pagpepresyo. Maaaring mas mataas sa iba, maaaring mas mababa sa iba. So ito isa 445,000 labor and materials. Mga ipapakita ko sa video. Ayan, samahan niyo po muli kami. Let's go. Punta tayo dun sa turnover natin. Tara! Nandito tayo sa phase 3. Ito sa bagong project. Dahil sila yung pinakamalalapit na rito, na gumagawa. Dahil sila yung pinakamalapit na gumagawa, sila pong tatlo yung isasama natin. Yan, saglit lang naman tayo. Ayan o. May sintada na po yan. Ito na lang po sa dulo. So ito po yung mga dala natin na panlinis. Meron tayong yung walis tingting, tambo, dustpan. Yan, may sako tayo. Wipe out, diba? Tara, pasok tayo. Yan, sa loob. Yan, malapit lang po naman yung bahay ni Ma'am Myra dito. Pagka dyan sa kanto, ilang bahay na nandun na. Tara po, yung sara nyo yung pinto. Yan. Yan, nandito na tayo. Yan, kinakarga na po namin yung mga hindi na po kailangan dito. Pero nung una kaming nagtrabaho rito,
May inabutan po kami mga gamit. Syempre hindi naman po natin na dadalhin yan. Yan na. Sa inyo mga sobrang adhesive cement. Tapos ito nga po pala yung harapan ng bahay. Yan, bali may 3 poste po siya rito. Pero kung mapapansin nyo, medyo makapal lang po yung poste rito. Gawa ng para pag tiningan po dito banda, pantay-pantay pa rin. Kinapalan na namin hanggang doon po sa dulo kasi merong poster ng kuryente rito. Yan, naka-spandrel po ito. Tapos ang bubong na ginamit dito is yung standard lang po sa renovation. Bali PVC roofing. Tapos naglagay kami ng deco stone dun sa mismong mga poste. Tapos may 30 by 60 tayo na tiles para naman po rito sa cladding. Yan. Yan, habang nag-ano po sila rito, nagliligpit. Yan, magwawalis na din po sila dun sa area. Tapos ito, papupunasan po natin ng wipeout. Tapos yung mga poste, meron siyang lamppost. Bali, dual po yung ilaw nito. Pero siya LED sa taas at saka sa baba. Tapos yung pinaka-downspout nito, ito. So, hindi pangalan to pinturado. Pinturahan na lang po to kapag ka nagpa-finishing. So, ito yung gate. Bali, single gate lang. Combination ng tubular. At meron po siyang 14 cm na solid panel. Ayan, bali pang outdoor po yan. Tapos dito ay dinagdag po ni client yung pag-install ng floor tiles dito gamit po yung 40 by 40. So sa mga gawa naman po namin, hindi na nawawala yung trench drainage. So si trench drainage, pwede pong nandito siya sa labas or pwede na rin po nandito sa loob. Ito po kasi, dito namin nilalagay para talagang pagka nagbasa tayo ng tubig dito, so talagang masasalo niya rito. At saka hindi siya mananakaw kasi nandito siya sa loob ng, nasa loob po ng floor area dito sa harapan. Then yung mga inabang namin dito, medyo ordinary lang na faucet. So pansamantala lang naman po to. Total naman wala pa pong yung bahay, wala pa pong tubig. Ayan. Tapos rough finish lang po yung palitada. So kapag nagpatapos si client, skim coat po to. Lagyan ng skim coat, tapos skim coat, then pintura. Then magkabila po isa polycarbonate. Yan, dito hindi na po kami naglagay dito kasi hard deflex siya, naman po to. Makapal na hard deflex yung nilagay po rito nung sa kabilang bahay. Yan, pinapupunasan ko na kay bilog to. Yan. Para mas malinis po siya pagka turn over natin. Tapos dito sa ceiling na ginamit isa spandrel, tapos meron siyang 6 na pin light. Tricolor po ito. Tapos nagpadagdag si client ng socket dito. Ayan, may saksakan. So color ano na lang po yung ginamit natin dito para hindi po masyadong pansinin. Ayan, color black yung case ng saksakan or ng outlet. Yan, outlet dito. Yan para sa washing machine. Tapos sa CCTV kung magpapalagay sila. Tapos may abang tayo ng floor drainage dito para kahit papaano po hindi na po nila i-extension yung hose. So dito pwede nila isuksok yun sa washing machine. Yan na. Yan, hindi rin mawawala ito. So bali sa septic tank po ito. Yan, bali sa harapan po ng bahay, ang kasama po sa extension. So ito. So roofing and trusses, tapos yung extension dito sa bakod. Tapos yung sa kontrata namin, bali kasama na po to yung ilaw at saka yung tiles. Tapos yung gate at saka yung fence grills, yan kasama po yan. Yan, lahat yan sa electrical kasama. Ngayon nung additional pa sa ito, dinagdag nila client to. Yan. Tapos pagpasok dito sa loob, hindi kasama sa turnover natin na may tiles. Yan, pinadagdag din po nila yan. So 60 by 60 yung ginamit natin dito. Hanggang dyan yung covered ng tiles, hanggang dito. So dinamay na po natin yan. So ang turnover natin dito kasama sa paggawa ng extension, yung demolition po ng dating pader dito at saka ng dating pintuan dito. Yan, tapos naglagay po tayo ng another CHB para magpantay po yung landing dito. Yan. Ito po yung mga inabutan natin dito. Yan. Sa nakikita ko, yung parang mga sabit-sabit nila, pwede na rin natin tanggalin para malinis tingnan. Ayan, no, yung pagpasok mo sa loob, may nakasabit na sinampay. Ayan. O, ayan. Tanggalin na natin yan kasi may ilaw na rito. Ayan na, para malinis. Pati yan yung solar. O, as in talagang malinis natin yan. Ayan si Epo. Yan, may dala ako sako po. Yung sakali may sasako.
Ang laki ng sako natin po eh. Akasya ka dyan ah. Ang laki oh. So ito pinatatanggal ko na po ito para pagdating nila rito malinis talaga. Tsaka po ito, walisin mo yung pader ha. Yan ah. Tapos dito sa extension na ginawa namin, ayan binaklas po namin tong pader na to. Ayan, binaklas po natin yan. Tapos ang ano po natin dito, ang plano is swing door kung may papatapos po nila. Yan, swing door. Mapapansin nyo, kulang lang po ng tiles pero may on-hand tayo niyan. Ang diskarte po kasi namin, hindi po talaga namin nilalagyan yung part na yan hanggat hindi pa po natatapos yan para magpapantay po yung floor tiles dito at saka yun dun po sa loob. Yung bali, hindi po maghahabol kasi yung floor tiles dito sa TNB naka-elevate. Tapos kasama po sa sa ceiling doon sa ating second contract doon sa ating renovation ng extension. So kasama yung ceiling doon, may ilaw, yan, tsaka may exhaust fan. Tapos yung mga outlet po kasama yan at saka yung linya po ng ating drainage at saka ng water line. So dito napunta yung lababo niya. So ito yung TNB, ito yung lababo, ito yung lutuan. Tapos dito mapupunta yung refrigerator niya. So ito po yung nangyari nung tinanggal po namin yung dating bintana rito at saka yung dating pintuan. Ngayon, ang isa pa sa mga pinadagdag ni client, ito po. Installation ng tiles. Yan yung installation ng tiles nito. Installation ng lababo at saka yung installation po ng cooktop. Yan po yung mga naidagdag. Yan. Yan. Tapos yung pinakaunang ginawa po namin dito, yan, nung may pinatrabaho sa amin sila Ma'am Myra, yun doon sa second floor. Yun yung unang ipinadagdag. Yan, may nahanap si Ricky'ng gamit. Yan pa ipadaan na ka dyan. Sige, okay, ito po yung unang ipinatrabaho sa amin. Yan, dito po sa taas, kasama po yung Korean blinds, yung ceiling, yung kwarto, lahat po na makikita natin dito, kasama na yun sa aircon. Nasa ano rin po ito, umabot din po tayo ng nasa 150,000. Yan, ito yung unang ipinagawa. Yan, nasa 150,000 din po. Yan, ceiling, PVC panel, cornisa, pin light, partition, yan tiles. Ang tiles na ginamit dito hindi madula 60 by 60. Yan, kasama po yan, pati itong sa aircon. Yan, tapos yung mga Korean blinds, yan, kasama na rin po yan. Ito yung sa pinaka-handrail niya. Yan, bali kaya naka-handrail to dito. Ito yung dapat po ay ito isa kwarto. Ngayon kung sakaling gusto mo na may hallway, yan, maglalagay tayo ng additional handrail papunta po ron. Yan, syempre para may gabay dito. Kung sakali pong pwede na pong buksan yung likod, yan naman po yung magiging pintuan. Yan. Tapos bawat kwarto po, tapos bawat pintuan, yan meron yung door stopper. So kasama na sa pintuan syempre yung bisagra at saka itong doorknob. Tapos yung pintuan na ginamit natin solid door yan. Kaya may pagkakataon na pagka pininturahan, varnish, di ba? Tapos ito, slab natin. So sa slab natin, bali may abang tayo ng water line na yun. Water line, tapos naka-waterproofing po ito. So yan, yung bakal na yun, tatanggalin na lang po namin. Kaya may bakal dyan, gawa ng para hindi po maapakan ng tao habang nagwa-waterproof yung gawa niya. Diyan siya nakatungtong. Yan. Yan. So dito pa lang sa first floor, 150,000 yung ginastos niya. Bali yan yun. Labor and materials po yun. Yan. Yan, nahirapan sila Ricky. Wala kasing dalang gamit. Walang price. Okay yan. Yeah. Tapos itong extension na pinagawa ni client dito, itong harapan, kasama yung tiles, tapos kasama po yung likod, tapos kasama na yung sa tiles sa lababo. Yan, bali parang po yata lahat to. Kasama na to, itong cooktop. Yan, cooktop, at saka to. Yan. Tapos yung ginawa doon sa taas, yan, bali nasa 445,000 lahat. Sama na po yung binayad dun sa tao, sa manpower, at saka dun sa lahat ng klase ng materials na ginamit dito. Yan. Yan.
Ito yung importante, Log, na mapunasan ng husto. Okay. Ako, Log, para hindi madumihan to, kasi madumi na yung basahan, ginagawa ko. Yun sir, yung isang basaan pa. Meron ka pang isang pang ano. Sige. Kanya-kanyang diskarte. Bali ay mga ka-row house. Ito is 445,000 ang ginastos, labor and materials. Pero kita nyo naman, ang dami pang gagawin. Wala pang overall paint, wala pang cabinet. Sa mga kwarto walang cabinet, sa kusina wala pang cabinet. Hindi pa improve yung tiles para dun sa TNB. Walang cove ceiling at hindi pa na-improve yung staircase, yung hagdanan. So wala rin pa siyang wala pa siyang TV console and bar counter. Ayan, napakadami pa pong gagawin. So kung may budget ka ng 445,000, lahat na naipakita namin po dito, yun ang aabutin ng inyong budget. Ngayon naman, kung magkano ang kinita ng contractor dito, kung matatanong nyo, nasa 40 to 35,000 yung range. Yun ang kinita. So, labas na doon yung mga sinahod sa patao. Siguro sa mga natira, after po ng renovation sa kontrata, yun yung pwedeng kitain ng contractor. So, 40,000 to 35,000. Yan. Ayun, bali naglilinis na lang po sila rito. So, after po nila maglinis dito, si Kuya Dindo pupunta po rito dun sa second floor. Meron lang siyang konting mamasilyahan, tapos pipinturahan ng primer. Yan, doon po sa may taas, sa may baba ng aircon. So ayan na, magliligpit na lang po kami rito. Kunin namin yung mga kalat, tapos pwede na po natin i-turn over kay client. Yan, sa finishing po talaga kailangan natin ng mga kasama ng tao para mabilis din, at syempre talagang lahat ng kalat matatanggal. Yan na. Pwede na mag-finishing, Rick. Naglinis na. Pwede na. So itong itong cortina, inabot po kasi namin ng ganito to. Hindi na po namin tatanggalin dahil para pag pumunta po sila rito, yan, at least for privacy. Pero hindi pa naman po yan talagang ilalagay dyan. Yan. Nandito na rin si Master Dindo. Yan, pasikaso kagad natin. Kaya na ba naglilinis kami rito, may nakita kami itlog. Kawawa naman, oh. Oh. Siguro ito, wag na natin anuhin. Diyan lang tayo sa part na yan. Malinis natin. May itlog. Halos tapos na po tayo rito. Malinis na. Tapos ito yung ibang mga gamit na hindi po sa amin, and dinatan po natin dito. Hindi na po natin ito gagalawin. Sige po, kuya. May inabutan din kami mga tsinelas dito. Kaya iwan na rin po yan. Bali, ganito dapat talaga kapag magta-turnover tayo. Yung halos talagang zero, walang kalat. Kung mapapansin nyo lang itong bahagi na to, hindi po siya sementado. Pero yung dun banda, yan sinimento natin ng gusto. Kasi wala pa po siyang metro ng tubig. Yan, itatap pa po natin yan. Tapos magliligtas pa po tayo rito bago po magtap para sigurado. Yan, malinis na talaga. Yan. So iwanan na po namin to dito. Yan, at saka yung sticker, iiwanan na po natin. Yan, doble linis na lang. Yan, inangat ko na yung kortina para nakikita rito sa loob. Yan. Ito, Log, na double check mo na. Baka may gamit tayo dyan. Wala ba talaga? Wala na. Kanila na talaga na. Yan na. Hindi pa naman itong gagana dahil wala kang tubig. Log, feeling ko yung tansi naiwan. May tansi rito. Yun. Yan, para may tansi. Yan. Tapos dito si Master Dindo. Yan. Yan, primer coat lang naman yung ginawa dito. Yan, tapos may nasilyahan na po.